Hello guys! Welcome back to our channel. And for today, ang gagawin natin is ang pagaganahin naman natin is yung ating 7 segment display. So ito ay isang digit na 7 segment display na kasama sa starter kit ng ating Arduino. So in this circuit, meron tayong additional na mga components, push button at isang active buzzer. And kung mapapansin nyo dito, compare sa ibang mga tutorials, itong ating 7 segment display is wala siyang resistor na kasama. Kaya ganun, i-explain natin mamaya kung ano ba ang setup na gagawin natin dito. So basically, dalawa ang 7 segment display na kasama sa kit. So ito yung isa, yung 1 digit, and yung isa, yung 4 digit. Bala ko sanang pagsamahin sa isang tutorial ang 7 segment display, pero malaki ang difference nila sa connection. So we were going to start with the 1 digit 7 segment display. So makikita nyo dito sa ating screen, nandito yung ating connection ng ating 7 segment display. So ang i-notify ko lang kayo na dalawa kasing klase ang 7 segment display. So merong isang common cathode at isa ay common anode. So ang difference ng dalawa, ang common cathode, yung ground niya, itong ground, kung makikita niyo sa screen nyo, ay negative siya. So sa negative siya nakakonect itong ground. Ground, oo nga. Pero iba kasi ang setup natin dito since gagamit tayo ng library para mas madali nating magagamit ang 7 segment display. Kapag common anode naman, ang kanyang itong middle pin niya, itong dalawa, yan, itong ground at ground dito, nakakonect siya sa 5 volts. So yun ang difference ng dalawa, yung kanilang polarity. Pero ang gagamitan natin dito is yung ating common cathode, which is ang gagamitin niyang common ay yung ating ground. So makikita nyo rin sa screen nyo yung pin allocation ng ating 7 segment display. So meron tayo dito label A, B, C, D, E, F, G. And yung corresponding pins niya dito sa ating 7 segment display. Kung mapapansin nyo, 10 pins yung ating 7 segment display. And ito yung corresponding na pin niya. Ngayon, kung common cathode ang ating gamit, kung ito ay ground, at nag-supply ka ng 5 volts dito sa pin D natin, ang iilaw sa kanya itong segment na to. So kaya siya tinawag na 7 segment display. Kung mapapansin nyo, ito, bilangin natin ha. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kaya siya 7 segment. And then itong dot kasi hindi natin ito masyadong gagamitin. Ito yung makikita nyo sa 7 segment display. Kasi ang gagawin natin for today is gagawa tayo ng countdown ng ating 7 segment display. So dito sa connection niya, meron na ako ditong connected kung saan ba nakakonect yung ating mga pins. And then na-explain natin kung ba't dito siya nakakonect sa mga pins na ito. Okay? Yung button natin is nasa ground yung isa, and then nasa pin 3. And then yung buzzer natin nasa A0 at yung ground niya ay nasa ground pin. So bakit A0? Dahil kung mapapansin nyo dito, medyo maikli na yung wires ko. Ito.
Kaya sa pin A0 ko na siya dinuktong. Basically kasi, kung napanood nyo yung ating mga tutorials last time, yung analog pin ng ating Arduino ay pwede nating iset as digital pin. So, depende kasi sa inyo kung ano ang mga pins na gagamitin nyo, as long na pwede siyang gamitin for that purpose. Okay? So, kung may tanong kayo sa connection, meron itong color-coded ang ginawa ko para mabilis nyo masundan kung ano bang pin siya. Okay? Pero, ipapakita ko rin sa inyo kung saan pwedeng baguhin yung pins. Halimbawa, meron kayong project na merong 7-segment display. And then, for example, gamit itong mga pins na to, pwede nating i-route yung pins depende sa kung ano ang kailangan nyo. So, dito sa ating code, makikita nyo sa inyong screen, meron tayong code dito na nagka-countdown lang ako. Count up siya. Pero, pwede naman nating i-code dito na countdown. So, kung mapapansin nyo dito, medyo meron tong mga comments. Kasi to ay library na ginamit. So, ang ibig sabihin kasi ng library, meron kasing mga tao na nagko-code, na gumagawa sila ng set of codes para mai-compile as library. So, kapag na-compile nila as library, pwede natin gamitin yung library na yon sa ating mga codes para mas madali nating mapagana yung specific components na yon. So, yun yung kagandahan ng Arduino IDE since ito ay open source. So, maraming programmer ang pwedeng mag-contribute. So, nagawa sila ng mga libraries na pwede nating magamit para mapadali ang ating prototyping. So, dito sa ating library, ang kailangan lang nating gawin para ma-include natin to sa ating program, pupunta lang tayo sa ating libraries. Ito, library manager. And then, tatype natin ang 7seg. So, yan ay lalabas na dito. Hindi, 7seg. Kasi yung ating gamit, hanapin lang natin itong by DIN reading. So, naka-install na to sa akin, kaya ang nakalagay dito, remove. So, ang gagawin nyo lang dito, install nyo lang yung 7seg or 7 segment. And then, pag na-install na siya, pwede nyo na siyang gamitin agad. Okay? So, pag na-install nyo yan, makikita nyo na dito yung mga examples ng library na yun. Yan o. Counter, string with period, test full display. Pero itong program natin, ito ay inedit natin para ang gawin natin is count up or count down. Okay? So, discuss natin ng kaunti itong library na ginamit natin. So, ito automatic na to pag nag-include ka ng library sa program mo. Tapos ito, may mga portion kasi sa program sa code na hindi mo na kailangang i-edit pa. Halimbawa ito. Pero personally, hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin nito. Pero, ini-include ko na siya sa code. Since ito namang libraries na ito is iba't ibang programmer naman na nag-contribute. And then, since ginagamit natin, binibigyan natin ng minamention natin ito sa ating mga videos. Kung kanino ba itong libraries na ito. So, kasi ang libraries ay malaki ang tulong sa ating mga nagpro-prototype
na magamit yung kanilang mga libraries. Kasi kapag hindi tayo gumamit ng libraries, medyo parang mano-mano ang ating code. Medyo hahaba pa to. So, ang ginawa nila, mas pinaikli natin ang code by making some function. Kaya, nagagamit natin. So, halimbawa ito, may function tong kanya na included na dun sa libraries. Pero hindi na natin i-discuss masyado yung library na yun, kung ano ba ang mga parts. Since more on application ang ating gagawin sa ating mga videos. So, okay. Na-include na natin itong library. Meron akong isinet na integer na digit kung saan ilalagay natin yung ating laman kung siya by 0 to 9. So 0 to 9 lang tayo kasi 1 digit lang kasi yung ating 7 segment display. And then nag-ano tayo dito ng last millis. Kung napanood yung mga recent tutorials, gumamit tayo ng mga last millis. Kasi ginagamit natin to para hindi tayo masyadong gumamit ng delay. Kasi kapag nagamit tayo ng delay, inuulit ko, parang na-block yung program ng ilang seconds. Depende sa ating delay. So dito, mapapansin nyo, wala siyang delay. Kasi ninote nung nagawa ng library, si Dean, na must run repeatedly, don't use blocking code. Example, yung delay. Kasi pag delay talaga natigil yung program. Okay? So, lagyan natin to ng delay mamaya. Tingnan lang natin yung difference ng ating 7 segment display kung ano nangyayari. Okay? So, dito tayo sa setup natin. Meron tayong number of digits. Ito yung 1. Since 1 digit yung ating 7 segment display, digit pins. So, ang digit pins ay yun yung nakakonekta dun sa ating ground. So, yung ating ground nung ating 7 segment, kung titingnan nyo uli yung ating connection, nakakonekta siya sa pin 2 sa halip na sa ground. And then, itong segment pins, ito yung, kung makikita nyo dito, nakalagay siya A, B, C, D, E, F, G. So, nakalagay yung sa pin out na pinakita natin kanina sa ating connection. So, ito yung sa A, B, C, D, E, F, G, at saka yung dot. So, kung gusto nyong baguhin yung pins, dito nyo lang siya babaguhin. Depende sa kung ano ang kailangan nyo. Since siya naman ay digital pins siya, so pwede kayong gumamit ng A0 dito. Kasi since ang analog pin ay pwede natin gamitin as digital. Okay. So, sevseg.begin. Dito ngayon i-declare kung siya ba ay common anode or common cathode. Kapag anode, ganito lang yan. Yan yung spelling ng anode natin. Depende sa gagamitin nyo na 7 segment display. Pero we will stick with the common cathode kasi yun yung common. Tapos itong num digits, ito yon, 1 digit lang tayo, digit pins, at saka segment pins. Kasi itong library na ito, pwede kasi itong gamitin sa 4 digit na 7 segment display. So, ginamit natin siya dito as 1 digit. So, sa sunod nating tutorial, gagamit tayo ng 4 digit na 7 segment display naman. Okay. So, ito namang
SevSeg set brightness, ito ay yung brightness ng ating 7 segment display. So ito originally nakaset to na 10, pero kinalahati ko lang ito. Pero feel free to experiment with the variables, hindi naman to masisira basta-basta. Sinet ko lang siya sa hindi masyadong bright. So ang pag-control kasi niya is somewhat parang PWM. Kaya kung pipicturean nyo sa inyong mga camera, minsan makikita nyo na parang putol-putol yung display. Okay? Kasi siya ay essentially nag-on and off na sobrang bilis na hindi na ma-detect nung ating mga eyes na namamatay yung mga LEDs ng 7 segment display. Okay. So itong sa loop naman natin, meron tayong static byte deck place. So ito yung decimal place. So dito nagagamit yung dot o yung period ng ating 7 segment display. Pero for this tutorial, iseset lang natin na 0 since hindi naman tayo gagamit ng decimal place. Okay. So itong sevseg.set number, ito yung i-display niya dun sa 7 segment display natin. So ang digit natin na current is 0. So nag-ano tayo dito, nag-initialize tayo ng 0, and then yun na ang unang di-display. Okay. And then dito sa millis minus last millis greater than 1000, ibig sabihin lang ng if statement na ito kapag greater than 1000 milliseconds or 1 digit, yung ating digit mag-increment ng 1. And then pag nag-increment siya ng 1 hanggang 9, pag lumampas siya ng 9, di ba ang sunod sa 9 ay number 10. So, hindi na siya kasya sa 7 segment display natin since 2 digit na kasi ang number 10. So hanggang 9 lang tayo. And then yung last millis niya, ikukunin niya yung current millis. Ito yung current na millisecond na naka-on yung ating microcontroller. So, yung microcontroller natin kasi ay yung ating Arduino Uno. Okay. Tapos, sevseg refresh display. Kasi, yung pagkakasabi ko nga nung una, nag-on and off siya. Kaya, hindi tayo nagamit ng delay dito. Sa mga recent tutorial natin, gumamit tayo nitong mga millis para hindi natin masyadong gamitin yung delay kasi kung medyo complex na ang inyong mga program, hindi siya ganun ka-friendly sa ating code yung function na delay. Kaya ang ginagamit natin itong millis natin. So feel free na panoorin nyo yung mga last tutorial natin kasi itong ating training series na to is step by step na dinadagdagan natin yung functionality ng code at nag-i-introduce tayo ng mga bagong syntax sa ating mga tutorials. Okay, sasaksak muna natin to and then tingnan natin ang behavior niya. So yan, count up siya. Ngayon, kapag binago natin itong ating sa millis nating if function, para ito 500. And then upload natin. So dapat mas mabilis siya ng 500 milliseconds.
ng kada transition. Okay? From 0 to 9. Pero, yung sinasabi ko nga kanina, kapag gumagamit tayo kasi ng delay, halimbawa, lagyan lang natin to ng delay na 100 milliseconds. Makikita nyo na kagad ang difference kasi kapag nilagyan natin ng delay. Yan o. Kaya ito kasi isang blocking function. Kaya hindi siya advisable dito sa program natin. So, alisin natin itong delay. Balik na siya sa dati. So, sa halip na count up, ang gagawin natin ngayon is count down. So, for the countdown, ang initial na laman ng digit natin dapat is 9. And then, sa halip na plus plus, minus minus, decrement ngayon ang ating gagamitin. And then, pag less than 0 na siya, so ano ba ang less than 0? Diba negative 1? So, pag negative 1, hindi nakakasya yung negative sign dito. And so, kapag naging negative 1, ang gagawin nating digit is 9 ulit. Okay? So, upload natin yung code natin. Tingnan natin kung nagdi-decrement siya. Okay, guys. Decrement siya ang settings niya ngayon. So, ganun lang paggamit ng ating 7 segment display. So, try natin na baguhin yung brightness. Set natin sa 1 and then upload natin. Sana nakikita nyo ang difference pero malaki ang inilalabo kapag ganun. Gawin natin 10. Yan. Okay. Pero feel free na experiment nga with the code. Mas maganda nga yung medyo marami tayong na-experience sa code natin para kapag nagawa na tayo ng ating mga capstone or thesis, medyo may experience na tayo sa mga basic na components katulad nito. Okay. So, ang gagawin nating sunod is mag-integrate tayo ng button dito at saka nung buzzer natin. So, ang gagawin natin, pag pinindot natin itong button, steady muna siya from 9. And then, kapag nag-0 na siya, magbabuzzer na yung ating system. So, parang 9 second na countdown siya. So, parang shot clock kung sa basketball. Parang ganun yung kanyang concept. Okay. So, ano ba ang una nating babaguhin dito? So, kung 9 siya, magse-set tayo ng isang variable kung mag-start ng countdown. So, dito sa bago mag-voice setup, magana tayo ng int start countdown equals to 0. So, kapag 0 to, ibig sabihin, hindi siya dapat nagka-countdown. So, ito, maglalagay tayo ng panibagong if start countdown equals 1 o kaya tanggalin na natin to. So, same lang din yung kanilang meaning kapag ganun. So, kapag 0, ganito siya. Pero kapag 1 or may value,
ganito lang siya. Okay? Pasok natin ito dito. Cut paste. Para sakalang siya mag-countdown kapag yung start countdown natin ay naging 1. Okay guys? And then para ma-initiate yung ating countdown, pero i-upload muna natin to. So yan, so initial natin 9. Ngayon kapag pinindot dapat natin to magka-countdown. So maglagay tayo dito ng if digital read. Pero bago pala natin lagyan ng digital read, i-initialize muna natin ang ating button. Int button is nakakonekta siya sa ano bang pin nun? Pin 3. So sa void setup, pin mode tayo dito to set as digital input. Input pull up. Kung mapapansin nyo kasi itong mga buttons natin sa mga ibang tutorials, meron siyang mga pull up or pull down resistors. Ang tina-target kasi natin sa mga tutorial natin is to minimize the components para sa mga prototypes natin. So ang ginagamit natin is yung mga input pull up since hindi na nito kailangan ng pull down resistors. Okay guys. So saka ngayon tayo mag digital read. So inverted ang ating button kapag naka-input pull up. So, lalagyan lang natin na exclamation mark. Pag nag-zero siya, ibig sabihin, pag pinindot ko to, magsi-zero yung signal niya. And then, papasok siya sa loop na to. Tapos, start countdown equals to 1. And then, dapat kapag 0, pag 0 na to, ay i-stop na yung countdown. So, kapag naging 0, ang digit natin magiging 9, and then, yung start countdown natin, gagawin na nating 0 para mag-stop na yung countdown. Okay. Try natin i-upload ulit. Okay, pag pinindot natin to, okay, bumalik siya. So, okay na. So, next natin gagawin is lalagyan natin ngayon ng buzzer. So, kapag nag-start countdown is equals to 0, magbabuzzer dapat to. So, maglagay tayo ng isa pang variable unsigned long. Itong mga variable types, ito yung integer, ito yung long. Pwede nyo siyang i-search kung ano ba yung kanyang kayang i-handle na mga data. Kasi pag integer kasi mga data types, 'di ba? Pag integer number at walang decimal point ang integer. So kapag may decimal point, dun papasok ngayon yung tinatawag nating float. Pero sa mga susunod na tutorials na lang yun kasi medyo may pagka-advance siya kung tutuusin. Okay.
unsigned long buzzer timeout. And then mag-set tayo ng buzzer natin. Int buzzer equals ang pin niya ay A0. And then dito sa setup, i-initialize natin output yung ating buzzer. Copy paste natin, palitan natin ang buzzer, and then output. Okay. Okay. So ang gagawin natin dito, kapag natapos na yung countdown, digital write buzzer, i-high na natin. And then yung ating buzzer timeout, kukunin natin yung current millis nung ating controller. And then kapag naano na natin yan, since hindi tayo nagamit kasi ng delay dito kaya medyo mas nahaba siya, pero ang efficiency ng code ay mas maganda kung wala tayong delay. So ang gagawin natin dito, maglalagay tayo ng isa pang if. Pwede yung if nyo kasi pwedeng dito nyo ilagay, o pagkatapos nitong isang if, basta dinadaanan kasi yan ng lahat naman, dinadaanan niya ng program. So sobrang bilis niya dinadaanan, in microseconds. Hindi na natin napapansin yung difference nila. Timeout, buzzer timeout is greater than, mali. Yung current millis natin, millis minus buzzer timeout. So ilang second ba natin i-buzzer? So kung gusto nyo i-buzzer ng 2 seconds, ganito lang yung kanyang format. Yan. Kung 1 second, adi yan, 1000 milliseconds. And then, dito sa buzzer timeout, magdi-digital write tayo ng buzzer low. Since i-off na natin yung ating buzzer. Okay. So, try natin itong code natin. So, gawin natin itong 2 seconds para mas pakinig. Okay. Pag pinindot natin ito, okay. So, nagana pa rin siya without any blocking code such as delay. So, ang problema lang sa code na to, kung mapapansin nyo dito, diba ito, yan. Okay siya kung titingnan nyo. Pero, kapag hinold mo kasi itong button na to, ano kaya mangyayari? Yan, dire-diretso siya. So, ang gusto kasi natin mangyari kapag pinindot natin yung button, kailangan mag-reset siya sa 9. So, para gawin yon, since ito ay parang shot clock, diba, nire-reset yan kapag nag-take shot na dun sa ating basketball. So, gagawin natin is, i-reset natin dito. Start countdown, then ang digit natin equals to 9 natin. Okay, load. Okay. Pag pinindot, 9 ulit.
Okay na siya. Pero one thing, kapag nagdadagdag kasi kayo ng code, meron tong additional na mga tinatawag na bug doon sa program. So, tingnan nyo, pag hinold ko to, hindi na nagalaw yung program since sineset niya lagi na 9 yung ating ano. Pero basically, pwede na siya kung tutusin, no? Yan, hindi na natin siguro kailangan ng debounce itong circuit natin. Yung button debounce, meron tayong specific na video tutorial about doon. Pero kung titingnan nyo itong ating project for today, nagana siya based on sa ating intended function. Okay. Isip ko nung una, kailangan pa natin lagyan ng debounce to eh. Pero actually, hindi na natin kailangan ng any debounce. So, ayun guys. Yan na muna ating tutorial for today. And I hope na may natutunan kayo dito sa ating code ngayon. Sa ating pagpo-program ng ating Arduino Uno. And I will try to upload this code para may reference kayo dun sa ating project ngayon. Kung mapapansin nyo, ito kasi simple na project nito. Para madalas din tong pinapa-project do sa mga beginners nating mga nagsisimula sa programming. Yung countdown timer, count up, and etc. So, meron na kayong reference and I hope na hindi nyo lang siya i-copy paste. Medyo iintindihin nyo rin yung code para naman sa mga gagawin yung mga prototypes, medyo naintindihan nyo na. May background na kayo kung paano gawin. So, hindi na kayo magpapagawa ng mga projects. Okay? So, good luck guys sa inyong mga projects and bye-bye na muna.